Ang Loud para sa akin ay brutal, pero masaya. Welcome to another episode of Loud. I'm Wendy and... Ako po si Renmi Nadella. And sa araw na to, meron tayong special guest. special galing pa sa 90s. Kinuha natin sa time machine. Kaibigan ni Procopio. Yan. Naalala niyo ba si Procopio? O yung mga 90s kids dyan. Or hindi na kids. Mga 90s na... 90s titos. Oo. 90s titos Kilala nyo to. Oo. Ito yung idol ng marami. Vocalist ng Dead Nails. Siyempre. Si Jeff Sarmiento. Yay! Alright. Hello. Yan. So yun, welcome sa ating Loud Podcast. Pag-usapan natin ng maraming mga bagay-bagay. Kamusta ang biyahe naman? Okay naman. Ang Masaya. layo mo di ba? Kaya nga parang nandyan lang ako sa kabila. Parang tumawid ka lang Oo. Taga-Pasig din si Jeff. Oo. Ayun. Dito Pasig din tayo. Dito sa Black Sheep Manila Studio. Dito sa Pasig. Sa may Sandoval Sandoval Pasig. Avenue. Yun. So, Jeff, gusto naming malaman yung background mo mula nung bata ka pa. Tungkol sa yung childhood mo. Nung bata ka ba, mahilig ka na ba sa music? Mga ganon. Or puro ka lang laro noon. Okay. Nung bata Yun. ka pa. Kwentuhan mo kami. Medyo malandi yung boses ko, no? Pero, bedroom. Nung bata ako, hindi naman ako active talaga. Sa bahay lang ako. Hindi ako palalabas. Naikwento ng nanay ko nung mga 2-3 years old ako. Mag-isa lang ako sa bahay. Meron lang akong mga yung maliit na blackboard, tas mga chalk. Drawing lang. Ganun lang trip ko nun sa... Yun lang ang trip ko sa buhay nun. Tas nagko-collect lang daw ako ng mga laruan. Tas yun lang. Parang may sarili kong mundo. Compared doon sa kuya ko, na palaging nasa labas, naglalaro, maraming kaibigan. Ako iba, nasa bahay lang. Ako yung taong bahay. Pero minsan, kapag yung kuya ko, gusto niya talagang lumabas at naghahanap ng damay, sinasama niya ako. Para pagka napalo siya, palo rin ako. Ganun ang namin. Ilang years ba yung nyo? Bale, yun nga. 1978 siya ng May pinanganak. Ako naman April 79. So parang 11 months lang ang pagitan namin. Nagpapang-abot yung edad namin. So dapat parang magtropa kayo niyan, 'di ba? Kaya lang magkaiba nga kayo ng personality. Oo. Yun. So kapag halimbawa 2 years old ako, siya naman turning 3. Nagpapang-abot yung edad namin. Pagdating ng birthday ko, wala akong kuya. Kasi magkaedad lang kami. Pagdating ng birthday niya, kuya ko na siya uli. So, ganun yung ko nun. Hanggang sa nag-grade school ako, tahimik lang din talaga ako. Natatandaan ko nung hanggang grade 3. Ilan lang yung mga kaibigan ko nun sa school. Kahit dun sa amin sa bahay. Mangilan-ngilan lang. Hindi talaga ako palabas, hindi ako active nun. Mahiyain ako nung time na yun. Pero nung bata ka pa, mahilig ka na ba magpatawa? Hindi, seryoso. Katulad ngayon, di ba? Kasi ngayon, kasi ang Dead Nails kilala sa lyrics na patawa. Alam mo yun? Yung mga hindi seryoso. Hindi seryoso. Gawa-gawa lang. Oo. Pero tapos nakakagulat lang kasi yung childhood mo pala, seryoso. Alam mo yun, seryoso, tapos mag-isa ka lang, 'di ba? Parang yun na nga. Hindi ka joker nung bata ka pa. Hindi, kasi yung tatay ko disciplinarian. Takot ako mapalo, ayokong mapalo. So, ako hangga't maaari, hindi ako gagawa. Good boy ka talaga. Good boy talaga, hindi ako gagawa ng bagay na yung mapapalo ako, masasaktan ako. So, pareho din sa school. Ganon ka rin sa school. Ganon rin sa school. Pero, unti-unti, gradually medyo nung nagkakaisip na ako, grade 4, grade 5, yun na, natututo na akong maglaro sa labas. Mga kaklase ko noon, alam na yung bahay namin, pinupuntahan na ako. Sinusundo na, di ba? Gano'n sunduan nun. Oo, correct. Yun.
Pero may mga times na ayoko talaga, gusto ko lang mag-isa. Kaya sa bahay lang ako. Nung time na yon, wala pang masyadong mapaglilibangan yung mga bata. Unlike ngayon, may internet tayo, marami silang mga games. Excuse. Nung time na yon, mahilig ako mag-drawing. Uso comics. Gumagawa ako ng sarili kong comics. Nag-iisip ako ng mga kwento. Tapos ako rin yung lahat. Basta tapos ang gagawin ko nun, sa school, dadaling ko siya. Pinapaarkila ko ngayon doon sa mga kaklase ko. Binabasa nila. Tapos nagko-comment sila, gawa ka pa. So, ganun. Ano yung mga topics yun? Yung mga stories ng mga comics mo nun? Wala, mga kwentong pambata. May nakitang ganito, tapos gagawa mo ng storya. Mga ganun lang, mga kwentong bata. Paro-paro. Minsan, mga alien. Pero sarili mong yun, kwento mo? Hindi ko na matandaan kung original story ko yun or napanood ko, na ginawang ko lang siya ng Hindi ko na matandaan. Pero ang natatandaan ko nga nun, gumagawa ako ng mga comics. Tapos meron akong isang kaklase, si Michael Matias. Yun, magaling rin mag-drawing. Ginawa namin dalawa. Nagpapalitan kami. May ginawa akong comics na sa akin na sa sa mga tawag doon, yung mga likod lang ng notebook, yung mga lumang notebook, yung mga walang sulat, doon lang namin dinodrawing, doon lang namin ginagawa. Papalitan kami. Tapos, yun, pinapa-rent rin namin sa mga kaklase namin. Ganun, nakakatuwa lang. Saan ka nag-elementary school? Ayun, sa Pineda Elementary. Doon rin sa Pasig na rin yun. High school. So tubong Pasig ka talaga. Oo, talagang laking Batang Pasig. Batang Pasig. Hanggang high school. Nung high school, sa New Era na ako sa Diliman. Doon ko na nakilala sila Reynald, doon na nabuo yung banda. Pero yun nga, mga ilang taon yan, hanggang grade 6, tahimik lang talaga ako. Pero nung sumusulat ka ng yung gumagawa ka ng mga comics, hindi ba, kasi di ba yung mga ganong age pilyo yun eh. So, puro wholesome ba yung mga or naisipan nyo rin na gumawa ng ng ibang mga kabulastugan, nagagaya ng mga kanta niya. Kasi yung time na yon, hindi pa katulad ngayon na masyado ng liberal mag-isip yung mga tao. Nung time na yon, medyo, baka mapalo ako ni nanay pagka nalaman niya. Conservative pa yung hindi pa ako marunong magmura, bawal. Palo ka niyan. Mga ganon. Wala akong natatandaan na yung medyo magiging bad influence ako sa iba. Siguro, yan, medyo patawa, mga ganun lang. Pero natutuwa yung mga klase sayang ko wala kang copies nung bata ka pa, mahilig ka na ba sa music? Ay, hindi masyado, pero nakikinig ako. Ano yung mga pinapakinggan mo nung time na yun? Yung time na yun, tatay ko kasi mahilig sa music. Nagpe-play, din siya ng instruments? Hindi. Hindi basta nakikinig lang, mahilig lang sa music. Hindi ko nga siya narinig kumanta or sumabay doon sa mga music na pinapakinggan niya. Basta ang alam ko, nagko-collect siya ng mga tapes, mga galing pang Saudi, mga ganon. Mahilig siya. Kung ano yung pinapatugtog niya, syempre, yun yung naririnig namin. Nung time na yon. So, yun yung nakagisnan ko. Beatles, Elvis Presley, ano pa ba? Bee Gees, mga ganon, mga pangtatay. Tapos yung marching band, US marching band. Meron siya nun tape. Pagka plinay niya yun sa umaga, kala mo talaga may dumadaan na marching ganong kalakas, band. Ganong kalakas. Tapos, yung mga tita ko nung time na yun, 80s to, mid-80s. Ayun naman, nakikinig naman sila mga Debbie Gibson. Yun yung mga uso na, yung mga pop. Tapos, nakikinig rin sila sa mga new wave. Tapos, yung mga rock. Pero sa akin dati, hindi ko pa alam kung ano yan, kung new wave ba yan or ano ba. Wala pa sa ko yon, sa sistema ko yung kung ano yung genre nila. Basta maganda siyang pakinggan, danceable siya, nakakatuwa, nakakaindak, okay sa akin. So ganon. Tapos nung
nag-high school ako, first year high school, dun ko na narinig yung mga uso nung time na yon, sila Vanilla Ice, MC Hammer, Hip-hop. mga hip-hop. Yun, parang bago sa pandinig ko, parang ano to. Tas, from Beatles and Bee Gees, no? Oo. Tapos, yun, nag-hip-hop na, nakinig na ako. Tapos nauso pa yung, ewan ko kung natatandaan niya yung dirty rap. Yung mga, solid, that girl. Solid. Yeah. Doon kinuha ni diba, Francis Ford Medina. Yun, yun, ganon. So yun, yung mga early 90s yun, 1991, mga dirty rap. Tapos, Andrew E. Nakinig rin ako dati dyan. Hanggang sa, yun, nag-high school ako. Ang pinaka-memorable sa akin, high school ako, doon nga, nabuo na yung banda. Doon na kami nagsimula. Unang banda mo yun? Or meron pang ibang banda before? Yun na yung una naming, yun ang unang banda ko talaga. High school? Vocalist high ka na school. doon? Oo. Okay. Pero di ba nagigitara ka din? Oo. Pero yung first band mo na yon, vocalist ka lang, hindi ka nagigitara? Hindi ako nagigitara noon. Yun lang talaga yung wala, actually, hindi nga talaga kami marunong tumugtog nung time na yon. Self-taught lang talaga yung nangyari. Kila Gerson, kila Nad. Kayo na nun? Kami na. Sino yung bali yun? Sino yung kasama mo doon nung high school ka? Yung drummer namin, si Erson Quintana, taga Marikina siya. Anak siya ng principal namin. Okay. Tapos si Gerson Nonato, siya yung gitarista namin. Siya rin yung makulit na boses doon sa album namin. Siya yung nagba-backup, siya rin yung kumanta ng Bangungot. Tapos si Reynald, bass. Tapos si Jason, na hindi namin nakasama sa kahit na anong recording, pero panglima siya. Ang kwento ni Jason, kaya hindi siya nakasama, kasi nung time na yun, nagbubunga kami ng banda. Kailangan namin ng gamit, gitara, kung ano-ano pa. Ang usapan namin, pagka nagkapera, bibili tayo ng gamit. Lahat pumayag, sige. Tapos, one time, itong si Jason, nalaman-laman namin na imbis na gitara ang bilhin, bumili ng rollerblades. Syempre, bata kami mag-isip. Hindi namin naisip na baka yun talaga yung gusto niya. Tinanggal namin siya sa banda. So yun, parang, dahil sa rollerblades, yun. Parang sabi natin ayaw mo. Bibili tayo ng instrumento binili mo yan. Selfish ka. Ganon. Pero sino unang nakaisip sa inyo? Siyempre, magkakaklase ba kayo? Or schoolmate lang? Or dun sa classmate? School kasi namin, may special section doon na all male sa New Era. So yun, puro kami lalaki sa isang klase. Nung time na yun, first year high school, first time kong nakarinig ng live band, nakanood ng live band dun sa New Era. Tapos parang na-inspire ako, parang ang galing-galing nila. Ganon, acoustic lang ang gamit nila, pero bilib na bilib ako. Mga estudyante, mga higher sa amin, levels. Tapos yun, tugtog nila, Mr. Big, To Be With You, mga ganon. Favorite ni Renmin yun. Si Lee. Favorite si Lee ba? Mr. Big. Tapos yun, doon ako na-inspire na. More than words. Ganon, di ba yun yung mga uso ng early 90s? Extreme. Tapos, nagkaroon kami ng school project kay Sir Villarico, teacher namin sa social studies. Sabi niya, gumawa kayo ng anything about sa kalikasan, nature. So, wala kaming maisip noon na gagawin namin, kung magdo-drawing ba kami. Basta group activity siya. Anything daw, anything. Tapos, kapos na kami sa oras kasi yung mga high school, di ba? Mga, happy-go-lucky lang kami noon. Kami nila Gerson, sila Reynald ang magkakagroup. Tapos, hindi pa kami close. As in talagang
may kanya-kanya pa kaming mundo. Tapos, sabi ni Erson, yung drummer, sabi niya, doon na lang tayo sa bahay namin sa Marikina. Meron akong gamit doon. Hindi namin alam kung ano yung sinasabi niyang gamit. Pumayag kami, sige, parang road trip, punta tayong Marikina. Ayan, punta kami ng Parang. Tapos doon sa bahay nila, nagulat kami. May drum set, may Kompleto mga na. gamit. Oo. Yung kabina lang, hindi kami marunong tumugtog. Tinuruan kami, crash course, GA, CG, D. Ayan. Sino nagturo sa inyo? Si Erson. Okay. Si Erson kasi yung original drummer namin. Ano siya, solong anak, lahat binigay sa kanya. Tapos lahat ng trip niya sa buhay. Sa kanya yun? Oo. Lahat ng gamit nun? Oo. Okay. Tapos lahat ng trip niya sa buhay, yun, ibigay sa kanya. Tapos nag-aral siya sa Yamaha. So parang sinuportahan ng ng parents niya. Oo. To cut the story short, yun nga, nag-crash course kami. Nagawa namin yung project tungkol yun sa gumawa kami ng song na maliit, maiksi lang. Tapos ni-record namin sa cassette tape. Tapos Live that's yan. it. Pinasa Anong namin. title Naalala ng mo song? ba kung anong yan? Anong title ng song? Tito. Green Grass? Parang tito ko something. Parang, Tito? oo, parang Sino yun. sumulat ng lyrics? Kami lang. Kayo lahat? Trip-trip lang. Parang ang lyrics niyan, kinuha pa namin sa Okidokidok yata yung ano nun. Tono. Pero yung tono theme nyo, nun. di ba, parang environmental No. dapat? Kalikasan. Oo, yun. Paano napunta sa Tito? Kasi parang ang lyrics nun, ang tito ko ay napapanot. Parang bundok na tito ko. So, doon pa lang talaga? kalokohan. Ano Kasi ka talaga? yung teacher namin, medyo manipis na yung buhok. So, yun. So, yun. Yun na, may future talaga itong mga to. Oo, so yun. Plastic dead nails na agad. Yung umpisa pa lang no? Parang ganun yung... Ginawang bundok yung panot no? Oo. Galing. Ikinunik lang namin. Para Oo. sa high school, naisip nyo yun na environmental pero napapanot na Oo, tito di ba? mo. Ang galing nun. Na hindi seryoso Parang na... ganun lang siya. Ang galing. Laro-laro lang talaga. Oo. Kasi trip lang. So ano nangyari? Bagsak kayo kasi alam na yung professor na siya? Hindi, O, hindi naman kami binagsak. Tinasa. Pasang-awa kami Natawa. dahil nagpasa naman kami. Oo. Natawa Hindi niya siya. lang nagustuhan. Lyrics. Nagustuhan. Hindi naman panot yung teacher nyo. Hindi napapanot na nga eh. Napapanot siya kaya medyo na-offend siya ron sa ano. Kasi ganun ang mga high school, Oo. di ba? Parang gano'n. Oo. So, Pakupalit. tapos, edi, naipasa na namin. Pinarinig namin sa buong klase. May dala kaming cassette player. Tapos yun, plinay namin. Tawa ng mga klase namin. Tapos after nun, sabi ni Erson, tuloy natin. Gawa tayo ng ganyan. Ikaw na vokalista nun. Ako yung no Ikaw choice sila eh. kumakanta. Si Gerson, inano nila na maggitara. Oo. Si Nad, nagigitara rin pero mas kailangan namin ng bahista. So siya nag-bass. So ganon. Tapos si Erson sa drums. Tapos si Jason sa isang gitara. So, ayun, walang choice kundi ako. Sabi ko, hindi naman ako marunong okay na yan. Pang project lang. So, yun. Doon nagsimula ang Dead Nails. Pero nung time na yun, syempre wala pang pangalan yun. Wala. Kailan nyo na-decide na seryosohin na natin talaga to? Right after ba mismo ng project na yun? Gusto nyo na agad ituloy na siya as banda Tinuloy na talaga? namin siya as in masabi lang na may banda may kayo. banda. Pero wala kaming name, wala kaming idea kung paano magbanda. Yung chords nga ng gitara, hindi namin alam eh. Diba? So, puro So, practice lang kayo nun. Hindi pa kayo nagpa-perform Oo. kahit sa school. hindi. Sa classroom lang. A classroom. Oo, kasi dun sa all male kami, di ba? Siguro nasa 50 kami sa isang class. Tapos dun sa 50 na yun, meron sigurong mga 4 or 5 bands na nag-exist. Kami yung pang-4 or pang-5. Klase, So, okay. pagalingan. Yeah. Yung isang banda, magpe-perform sila, may dalang mga acoustic. Kanya-kanya kaming bit-bit. Doon sa quadrangle namin, pagka lunch break, ayun, nagpe-perform to. O kami naman, ito. Naks. Ayan, tutugtog si Gerson na mga Smashing Pumpkins, mga ganon. Doon na. Tapos mali-mali pa nga yung chords. Masabi lang talaga, mairaos lang.
Tapos, doon na. Yung si Erson, sabi niya sa akin, pre, may studio dyan, record tayo para meron tayong souvenir. Hindi katuhan. Nag-record kami Saturday morning yan. Tapos, narinig ko sa radio station nun, sa LA 105, na ngailangan sila ng mga bands kung gustong magpasa ng demo tape. Nung time na yun, may extra akong dalang tape, blank tape. After namin mag-practice yung regular na ginagawa namin, actually, yung paisa, naalala ko, punk band yung mga Ramones kami noon. Talaga? Oo, pero kapa lang. Ramones. Tapos, sabi ni Erson, pre, meron akong composition, compo nga ang tawag. Meron akong compo. Try natin to, madali lang to. GACG, mga ganun lang. Dito na namin, mga 10-20 minutes, sige, record na natin. Buo na agad? Masabi lang, oo. Yung isang pasada lang. Yun yung second composition nyo? Oo. Yun na yun agad? Yun. Okay. Ang title nun, Kurumpugan. Tapos yung isa is yung Bogsa. Tapos yung basta 4 na kanta yung na-record namin. Grabe, ang bilis niyo gumawa Kasama lahat yun sa album nyo? Compilation yung iba. Yung iba nasama sa album. Pero lahat na-record talaga? Oo. Tas Pulbo yun, yung pang-4. High school yan, High school. Tapos, sige, ako taga Pasig, ako malapit sa Ortigas, ako nagpasa sa LA 105. Taga, bago natin punta dyan, saan kayo nag-record pala? Ano lang yun, sa Alberto's Band Studio. Oo, kay Mang Jun Alberto sa Cubao. Oo, legendary na yan. Oo. Lahat ng banda ng Dreads, di ba? Isipin mo yung mga gitara ron, mga Dread, kalawangin yung string. Tiyaga lang kami, wala kaming gamit Okay lang yan. Tapos, reverb lang ng amp, okay na yan. Medyo lang ng konti. Anong year pala ito para dun sa mga nanonood? Para at least alam nila na ito yung timeline natin. Second year high school kami, mga 93. 93. Oo, tapos, hindi, 94 yata, parang gano'n. Ang bilis nyo sumulat ng kanta. Paano yung songwriting process nyo? Yung riff muna, bibigay ng gitarista nyo, tapos lalagyan mo ng lyrics o nauuna yung lyrics bago yung... Oo. Yung sa akin, pagka ako sumusulat, lyrics muna. Pagka lyrics may naisip akong topic, lyrics. Tapos, collab. Laging collab. Bibigay mo sa yung music gitarista. collab. Lahat. Pati lyrics. Oo, lahat ng collab yan. Minsan si Erson may maisip. Yung nanay ko, kay Erson ang galing yun. Pero dinagdagan namin yun. Parang masyadong brutal, masyadong graphic yung kasi about suicidal na yung bida ron yung tao ron sa kwento Medyo masyado ng graphic. So yun, namin, nilaro namin. Pero ganun yung songwriting process namin. Nauuna lagi ang lyrics. Iba dun sa Dead Nails ngayon. Kasi ngayon, yung Dead Nails ngayon, napapansin ko na pagka si Buds may naisip na magandang magandang riff, ire-record yan, tapos tsaka niya lalagyan ng tsaka namin i-collab yun. Si Rajan, ganun din. Si Rajan, magaling ring gumawa. Madali na kasi ngayon no? Kaya na nilang, sa amin din si Adeng gumagawa din ng mga ganun na re-record niya na. Parang pinaka-sketch. Ang sketch kasi ngayon, madali iba na lang. Iba yung technology ngayon mo na agad yung parang meron ng forma Tapos, dati hindi. Nung na-record namin yun, pasa kami sa LA 105. Ikaw nagdala? Ako nagdala. Tapos, after ilang weeks yun, yung name ng Dead Nails. Doon rin namin binuo sa Alberto's Band Studio. Kasi kailangan namin ilagay doon sa demo tape kung anong pangalan ng banda. Bakit Dead Nails? Sino nakaisip? Yung sa Dead Nails na name, wala talaga kaming maisip na name nun. Kailangan ko nang ipasa dahil
Ayun nga, pauwi na rin ako noon eh. Anong pangalan ng banda natin? Pare-parehas kami nakapaanon dahil bawal magpasok ng sapatos sa studio. Sabi, Dead Nails lang yan. Si Gerson may... Anyway, yun. Matagal na naman yun. Matagal na, di ba? Baka nabuhay na ngayon, di ba? Patay na kuko. Baka nabuhay na. Meron bang mga patay na kuko na nabubuhay? Meron bang mga patay na kuko na nabubuhay? Pwede. Diba? Tas yung iba naman parang pero iba talagang surgery. Pinapatanggal nila para mapalitan ng bagong tubo. Pero pag wala na talagang kuko, yung parang namatay na siya. Yung sa'yo, di ba? Yung kuko mo? Oo, yung sa akin naman, di may tugtug kami ng Agaw Agimat. So, nagsaslaman yung yung sa Dasma sa may Flip and Beyond. Nagsaslaman yung mga tao. Tapos merong halimbawa nasa harap ko, may galing doon, yung bigla siyang gumanon, tutulak na niya yung... lahat. Tinulak niya. Hinawi. Parang inararo niya lahat ng ganon. So yung nasa harap ko, umano sa akin. So pag tulak sa akin ganyan, yung mic stand ko, yung pinaka-base niya, bakal na May yung sarili siyang solid. mic stand nun. So napaupo ako, yung paa ko. So habang tumutugtog ako, hindi ko alam, dumudugo na pala. Tapos nakita nung Kasi nakapaanga, diba? Oo, nakapa ako, diba, mag-perform. Nakita ni Dwayne yung namin, yung roadie namin. Tapos yun, Nilagyan niya agad kasi sumasakit na. Masking tape. Nilagyan ng masking tape. Habang tumutugtog na yan So tanggal na yung sobrang thin na lang yung yung layer na nagko-connect. So tinapos ko yung namin set. Tinapos ko pa rin yung event. Tapos bago ako nagpa-ER. Pagdating Pero ang hirap nun yung syempre may nararamdaman ka nung time na yun. Tapos kailangan mong mag-perform, di ba? Go on, di ba? Dugo na siya ng dugo. Ang hirap nun. Yun talagang na-dead yung nails niya. Ito talaga dead. Tinanggal kasi yung welcome. Welcome to the club. Kasi yung niya, yung nail bed, dumikit dun sa So, kailangang tanggalin yung nail bed tapos ikabit dun sa niya, sa skin, sa laman, tinahi. Tapos basta surgery talaga. Ang tulog ako noon. Surgery talaga siya. Mga ilang gaano ang katagal? Tagal bago tumubo. Ito pang masakit na part, habang tumutubo siya, ang sakit. Tapos makate. Hindi ko alam na makate. Masakit siya. Sobrang sakit. Yung may gasa siya. Gasa ba? Yun. Tapos diba yung dugo. yung lilinisin mo na. Yun yung masakit na part doon. Sobrang graphic no? Sorry na lang sa mga kumakain. Tatanggalin mo yung gasang ganyan. Tapos dumidikit na parang may pa, di ba? Total, dead nails naman ng natin ngayon. Kaya usapang patay. Pero naman yun. Sa akin nabuhay. Nabuhay yung sa akin. Nabuhay. So okay na siya ngayon. Yay! Alive forevermore. Pag dead na yung nails, may pwede pag-asa pa. Pwede pa. Depende sa pagkakamatay niya. Ayun. Bago siya ma-resurrect. So yun, nung naibigay nyo na, dead nails nang nakalagay sa cassette, tapos, kailan nyo narinig? Hindi pa kasi pinila pa, nakapila, ganyan. Oo, tumawag pa sa akin. Alam ko si the doctor yung nag-contact kasi nilagay ko yung contact number ko ron. Tinawagan ako, tatanong kung interested raw ba kami na i-record raw yung Bogsa. Doon sa apat na yun, yung Bogsa yung pinaka-ayaw ko. Yung daming ganyan. Pero yun ang gusto. Maraming ganyang nangyayari na kung ano pa yung song na pinaka-ayaw mo na ayaw mo halos tugtugin, yun yung napipili. Kasi malimit yan Yung Bogsa para sa akin, lang siya trip lang Yung lyrics niya, pinagdugtong-dugtong lang namin. Pero ang talaga na, ang backstory talaga nun, overthinking. Nung time na yun, di pa namin alam yung tamang term. Overthinking pala tawag doon, yung nag-iisip ka masyado. Gusto kong kumain, paano ako kakain, gusto kong uminom, saan ako iinom, parang ganon. Yun, tas pinagsama-sama lang namin. Pero nanggaling yun doon kay Jeremy Santos, yung isang kaklase namin, kasi overthinker yun nung high school kami. Parang sa kanya namin nakuha yun. Pero yung ibang laman ng lyrics, yung sinubukan mo na bang magkaroon ng shota, wala lang, pampahaba lang. Ginawa lang namin siya para pampahaba. Pero yun, nabuo siya. So ayoko nung kanta na yun.
Pero, yun yung nagpakilala sa Dead Nails sa mga tao. Natutuwa ako ron kasi lagi kong inaabangan yun every Sunday sa Filipino Alternative Countdown. Kung hindi ako nagkakamali, tama ba, Direk? Filipino Alternative Countdown, no? Tawag doon sa show. Yun, may show si The Doctor nun. Nag-number 6. Ay, tuwang-tuwa na ako. Okay na yan. Pinapatugtog na sa radio station yung kanta namin. Umabot siya ng number 1? Yung ano na, hindi, hanggang number 6. Yung hanggang recorded na yan sa recorded studio. Oo. Pero yung demo nyo, hindi na napatugtog yun. Hindi. Pero ang pinaulit sa inyo. Oo, parang yung demo ulit, namin. maayos. Ano lang siya, parang live rehearsal. Hindi ko matandaan kung 8 tracks ba yung parang ganun lang yung ano nun eh. Tapos pina-record sa amin yun, sinama sa compilation album na Filipino Alternative Collection Volume 1. Sa Audio Optima namin siya ni-record sa Cubao. Kasama namin doon. Anong pakiramdam nung una anong kayong label yun? pumasok? Vicor. Unang beses kayong Vicor. pumasok ng recording company. Ay, Kasi, ng recording studio. Kasi ako naalala ko pa yung first time na pumasok ako sa Trax. Kasi Trax yung first album ng Agaw Agimat. Yung unang-unang bukas mo ng pintong ganon. Tapos yung amoy ng studio. Oo, di ba? Ang bango. Tapos makikita mo yung high-tech, yung board. Parang, sa inyo, ano yung pakiramdam mo nung unang beses kang pumasok sa recording studio? Parang ang sarap manampal na yes, ito na. Parang diba? ganon. Tas, dream parang come true, no? yung amoy ng studio, parang parang sa akin parang isang laruan na bagong bukas. Parang ganon. Parang bagong bukas na laruan siya, galing sa plastic, galing sa packaging, binuksan, ganun yung amoy niya. Tapos pinakilala sa amin yung sound engineer si Joel Mendoza. Yun si Joel, naging kaibigan rin namin yun. Kasi siya rin yung nag-record nung sa first 2 albums namin. Tsaka dun sa ibang compilation. So, masayang kasama yun si Joel. Madaling katrabaho. Maraming kulit sa katawan. Yung mga kulit namin na inirecord nung sa mga albums, yung iba sa kanya galing. Yung lagyan yun ng ganito. Piyok ka dyan sa part na yan. Yung pagpiyok naman, normal na sa akin yun. So, effortless. Hindi niya pinaulit. Oo, mga ganon. Sinama na. Yun, ganyan. Tapos, nung time na yun, wala pa nga kaming gamit. Nanghiram lang ako ng gitara dun sa tito ko. Meron siyang Yamaha na acoustic. Maganda ano niya. Tapos ayaw maniwala. Ang sabi ng tito ko, sige nga, sama mo nga ako dyan. Sinama ko. Sabi ko, maniwala recording. na may recording. Oo. Sabi ko, sige, sama ka. Nagulat siya. Recording talaga. Totoo talaga. Kasi yung tito ko, folk artist siya. Matagal niya na rin gusto na magkaroon ng recording, pero hindi natutuloy, hindi natutupad. Tapos, ako ngayon, biglang sinabi ko magre-recording. Hindi maniwala sa kasi high school lang ako noon eh. Second year high school. Buti pinapayagan ka pala ng parents mo. Oo, yun yung pinagpapasalamat ko. Thankful ako dahil supportive yung parents namin. Actually, lahat kami. Yung mga parents namin supportive. Tapos yun, record kami. Si Erson lang talaga yung musically inclined sa amin. Sa aming 4, siya lang talaga yung nag-aral ng music. Tapos kami, wala lang. Pagdating doon, ang naging problema naman namin, dahil wala kaming gamit, bass guitar. Sabi ni The Doctor, sige, huwag niya nang problemahin yan. Maya-maya, may darating. Habang nandun kami sa studio, ikot-ikot kami, nakita na namin yung poster ng Dahong Palay. O siya, mga long hair. Hindi pa namin sila na-meet doon. Astig. Tapos, nakita namin, kasama nila si The Doctor, Ramonster. Nakakatawa. Tapos, dumating na nga yung bass. I-record kami. Yung palang bass na yon, galing pala yon hiniram dun sa bassist ng Asin. Wow. Yun. So,
yun talagang kaya ang Lupit, sabi kay Reynald, ingatan, huwag magasgasan, dahan-dahan sa pagbaba, yung mga ganon, kasi hiram lang natin yan, which is tama lang naman. So yun, nairaos namin, na-record namin yung isang kanta. Bogsa. Pero bago kasama sa nyo album. ni-record yung Bogsa, pinatugtog na kayo sa radyo? Hindi Ay, pa. hindi. Hindi pa. Oo. After nyo na-record Oo. yung Bogsa. Sana yung So tinugtog. yun yung nag-number 6, di ba? Oo. Pero yung first time siya na tinugtog, anong pakiramdam nyo? Siyempre, inabangan nyo yun? O hindi nyo alam na... Kung kailan pa tutugtugin. Ay, wala, basta... Kaabang lang kayo talaga. Baka sakaling hindi nga namin inabangan eh. Nandun ako sa labas noon, parang may kausap akong barkada ko rin. Tapos, Jeff, lika rito, kanta nyo to. Ganon. Tas lakas mo, pati, kami yan. Tas nanay ko, yun, alam mo yung parents natin, yung yung number 1 fans natin di ba? tapos nanay ko, Sobrang proud. natutuwa siya, pero alam niya yung kapasidad ko, hindi maganda boses ko, alam niya na ganito, ganyan. Pero proud siya sa akin dahil sa aming magkakapatid, 4 kami. Ako lang ang hindi choir member, yung 3 kapatid ko, choir members. Anyari? Yun na nga, tapos ako yung hindi maganda boses, diba? ako yung Diba? nakapag-record, Ikaw ako yung yung na-play recording sa artist. radio station. Lupit na. So, yun, natuwa rin siya. Destiny. Tapos, Yung tatay ko, father mo. hindi ko masyado. Anong payo ng father mo sa'yo? Tungkol sa, nung naging recording artist ka na. Wala naman. Normal pa rin. Wala naman siyang binanggit sa akin. Later on na lang, nung medyo nag-college na ako, ayun, yung sabi niya sa akin, wag daw akong magda-drugs, wag akong gumaya ron sa iba na nang bababae. Alam niya yung mga ganong Tapos yung mga thinking ng tatay na baka dyan sumasali ka na sa mga kulto-kulto. Sex, drugs, mga, and rock and roll, diba? Baka satanista, ganyan. Walang ganun sa amin. Tsaka may tiwala naman sila, so tuloy-tuloy lang. Tapos, after nun, sa school, alam na kami yung Dead Nails. Second year pa rin kayo nun o hindi na? Mas Yung third year na kayo? Nung Bogsa, second year kami, tapos sabi ni Gerson sa akin, yung guitarist, pre, meron akong composition, tulungan mo ako. Ginawa namin yun siguro mga 2 weeks sa bahay nila. Tapos sila Nad nun, hinihingan rin namin ng input kung anong... Si Nad nun, member nyo na? Hindi ba? Bahista. Bahista na siya. Okay. Oo. Pero nung time na yon, si Nad, ang puso niya talaga sa pagigitara. Napilitan lang siyang mag-bass dahil walang bahista. bassist. Hindi ako marunong nung time na yon. Oo. Tapos si Gerson, mas maalam sa kanya sa gitara. So, no choice siya yung magbe-bass. Nung nung halos mabuo na namin yung mga kanta sa album, itong si Erson, yung drummer namin, nagpaalam. Sabi niya, gusto niya raw mo nang mag-focus sa studies. Ganyan. Hindi, wala kaming drummer. Kakalungkot naman yun. Pero sabi niya, okay, mag-alala dahil meron akong ire-recommend sa inyo. Si Adrian, kaklase rin namin. Nung una, hindi pa ako kay Adrian. Alam niyan. Si Adrian, magaling mag-gitara. Mga Metallica ba na tanong Tapos maganda boses. As in talaga maganda pang frontman. Tapos mukha pang frontman, Jericho Rosales ang datingan. Ang lakas sa chicks noon. Pero pagdating sa drums... Kaya may kompetensya ka na. Ay, hindi. Parang sa akin, okay lang. Pero pagdating sa Imbis drums... na ganun ka, magiging isa na lang, di ba? Kaya nga Pero yun, pagdating sa drums, hindi ako masyadong believe sa kanya. Pero sabi ko, sige, subukan natin. Nag-practice uli kami doon sa Alberto's Band Studio. Meron pala, marunong pala. Hindi lang siya showy, hindi lang siya pala kwento. Pero hindi niyo siya barkada, kaya wala sa radar mo. Wala sa radar niyo na gawing kabanda. Hindi kami close, pero nag-uusap kami kasi kami lang lagi ron sa classroom 2 taon na kami nagbobolahan doon, pero hindi ko alam na marunong siya. Tapos hindi kami close kasi
Si Erson, dalawa banda niya, Dead Nails at saka yung Shadow of Silence. So Shadow of Silence, 3 naman silang member. Yung si Adrian, which is naging drummer namin, siya, tsaka si Eugene Monforte, yun yung nag-bass. Ang datingan naman nila is parang The Youth. Ayun, mga multong bakla naman yung banatan nila. Pero original songs din sila. Nag-original din sila. Magaganda yung original songs nila. Ayun, mamaya, kwento ko yun. Edi, si Adrian, naging member na namin, naging drummer na siya. Sabi ni Gerson sa akin, pre, ano natin to, pasa natin uli sa LA 105. Masubok lang. Sinubukan namin. Edi, Demo lang din yan. Demo rin Anong lang. song to? Yung buong album na. Gumawa kayo ng demo ng buong album. 10 songs. Teka, i-ano natin yung Baliktaran, 5-5. timeline. Pero ibig sabihin, nung sinign nila yung... Ay, hindi pala. Mga 7 lang. Kasi nung nandun kami sa studio, doon pa nabuo yung iba. Yung iba. Mga 7 songs Pero lang nung siguro nirecord yan. nyo yung unang kanta nyo na tinugtog, hindi kayo inoferan agad ng album na? Hindi. Wala. Tapos parang one deal lang yun. Na, ito, one deal. Parang subok lang siguro. subok. Gusto ko lang maintindihan yung yung year. So nag-start kayo magbuo, wala pang Dead Nails na pangalan. Anong year 'yon? 94. 94. Tapos naging official kami ng 94 naging official na kayo ng 94. October 26. Yun, natatandaan ko yung time na yun kasi birthday ng tatay ko yun. 1994. Okay. Tapos nagpasa na kami nun ng Bogsa na-release yung Bogsa ng mga early 95. 95. Tapos nagpasa uli kami ng demo for the album. 95 naman na-release yung album. Grabe. So, same year. Ang bilis. Yung compilation at saka yung album. Drummer, anong year siya umalis? Bago mag-album. Bago umalis yung mag-album. album. Oo. So, dun sa album nyo, hindi siya yung pumalo na doon? Hindi. Pero ano talagang reason? Tinamad lang siya. Alam niya na. Kahit na nandun ka na, alam mo yun, andun na kayo eh. Wala sa amin yan. Sa amin, nung time na yun, wala namang, wala talaga kaming concept ng pagiging rockstar. Walang concept sa amin ng sikat. Walang ganun. Ang sa amin nung time na yun, okay na yun, mairaos lang. Nagkaroon kami, di masaya kung hindi. Pero kumontak siya ulit sa inyo nung natapos nyo yung album. Nagkaroon pa kayo ulit ng communication na hindi naman nawala yun dahil kaklase naman namin siya. Open naman, kaibigan namin. Hanggang ngayon, kaibigan namin siya, si Erson. Tapos, dun sa second album namin, kasama namin siya dun sa studio. Sama ka, wala kamang gagawin eh. Talaga? Hindi niya naisip na bumalik? Hindi, ayaw niya. Talaga? Oo, ayaw niya. Tapos nung sabi ko, Son, kailangan pa namin ng isang kanta para rito kasi kulang daw yung oras. Filler natin. Sabi niya, di yung English sabi niya. English. Okay lang yan, English. Tapos, yun yung kanta ng Shadow of Silence yung ipinasok niya sa amin. Siya yung kumanta? Siya, pinakanta ko. Okay. Tapos, sabi ko, kulitin natin, Tagalogin natin, tinaglish namin. So, yun yung bye. Boy, you're too young to love someone like me. Ayun, tinaglish namin yun. Dalawa kaming kumanta, pero siya yung pinag-lead ko. Backup niya ako. Boy talaga ang title nun eh. Boy, you're too young. Ginawa namin bye. Bakit bye? Parang winalangya lang namin. Bisaya. Bisaya. Bye. Ginawa, winalangya namin yun. Tapos sabi niya, English yun. Sabi niya, okay lang. Tagalogin natin. Tapos yun, okay naman, nagustuhan naman nung sound engineer. Sabi ni Joel, sige, okay yan. Doon na namin ni-rehearse. Wala talaga kaming basta pinag-break lang kami sandali, mga 10 minutes. Tinagalog lang namin. Kabisado niya naman kasi yung lyrics. Tinagalog niya lang, parang translate niya lang talaga ng literal. Itinago ko ng matagal. yung original nun, I kept it for so many times. Yung ganon. Tapos yun, hanggang ngayon, magkakaibigan pa rin kami. Kasama pa rin namin si Erson. Actually nga nung... ano nang ginagawa ngayon ni Erson?
Meron siyang business, may catering business siya, tapos gumagawa siya ng mga pastries, cakes, mga ganon. Tapos, alam ko naging pilot din siya. Talaga? Tapos bumalik yata siya ng abroad ngayon. Alam ko may bahay rin siya ron. Tapos meron rin siya sa summer in Batangas. Hindi na siya yung after nung recording niya dun sa song na Bye, hindi na siya nag-pursue ng niya, music career? Yung si Erson kasi yan eh. Ano bang maitatawag dun sa taong yun? Basta multi-talented siya. Marami siyang pwedeng gawin, hindi lang music. Pero malalim yung root niya kaysa sa Dead Nails. Tapos nagigitara siya, nagda-drums, nagpa-piano, nagbe-bass, halos lahat kaya niyang gawin. Tapos alam ko yung anak niya tayon, kasama niya sa banda, parang nagbanda siya. Tinuruan niya. Tapos tinuloy niya. nagsusulat rin siya ng kanta. Gospel music, mga ganun. Ganun kalalim. Tapos, basta ibang klase, ibang level. Nung Dead Nails, bala kong buuin uli nung 2022, siya yung isa sa mga inisip ko na, what if kunin ko uli si Erson? Original siya, alam niya. Pero naisip ko rin na, wag, baka yung tao namumuhay na talaga ng tahimik. Matagal na family man na siya, nakikita ko ron sa mga post niya. Tapos masaya siya ron sa ginagawa niya. Wag na siguro. So nag-stop yung Dead Nails? Nag-stop kayo? Oo. Anong year yan? Mga early 2010s, mga ganun. 2010. Pero balik tayo doon sa recording nyo. May tatanong lang ako. Natatandaan mo pa yung royalty na natanggap nyo doon sa sa compilation at saka doon sa mismong album? Hindi actually, pero meron. May royalty na binigay. Parang meron. Parang advance royalty. Advance royalty. Meron. Anong label ba kayo? Vicor. Tapos yung unang album ninyo, high school pa kayo noon. Nag-sign kayo ng Ano yun? One album lang yung contract nyo noon? Two albums? One. Tapos, nung the following year, in-offeran kami ng second kung gusto raw Sila namin. din ang Sila offer. rin. Pero meron kayong manager nung time na yun na first album na kayo, may manager ba kayo? Wala Kayo kaming lang? manager. High school Underage kami, so hindi kami pwedeng pumirma. Basta makapag-record lang kayo, yun lang yung nyo So kumuha kami ng mga signatories. Per niya. member, may signatory. Sa akin, tita ko, kay Nad, tita niya, kay Gerson, kuya niya, tapos mami ni Adrian yung sa kanya. So yun yung tas nung kinonsolidate na yung contract, ang parang naging representative sa amin, tita ni Nad. Siya yung signatory ng banda. So ganun yung nangyari hanggang sa na-release nga yung first album. Naalala mo pa kung saan nyo ginamit yung, syempre, first nyo yun, di ba? Oo. Yung royalty, saan nyo ginamit? Naalala mo kung saan nyo ginamit? Yes. Saan nyo ginamit? Sa Bogsa, yung kinita ko ron, yung share ko, ipinambili ko ng, kasi nung time na yun, pauso pa lang yung, tawag doon, CD. Bumili ko ng component na may CD. Yan. Ay, di ang angas ko. Pag-uwi ko ng bahay, CD compilation pa lang yan, yung Bogsa, di ba? Edi yun. Tapos si Yung Gerson, katas ng Bogsa pala at saka yan. si Nad, sabay bumili sa Santa Mesa. Bumili ng yung mga cheap guitar na electric. Meron na kami. Di, ang saya. Pero wala kaming bass. Yung hiram-hiram na lang. Okay lang, makaraos. Tapos wala pang mga effects. Si Erson nun, parang di ko alam kung saan niya ginamit yung pera niya. Pero nung first album, yun, mas malaki yun, syempre, medyo mas diba? malaki yan. Nakabili kami ng Bayat lupa. Gitara. Ayun. Balak Bayat sana lupa. mag-ampo na ka sana eh. Pero yun, na talaga? dissenting gamit. Branded yung, na. Kasi buti nga ganun kasi yung ibang label ang binabayad cassette tapes din eh. Oo. Pero binigyan na rin kami. Kopya namin, tas posters, mga ganun. Naalala ko pa yung katas din ng first album ng Agaw Agimat. Binili ko na cymbals.
Crash cymbal, 16-inch na Zildjian na nasa iyo pa? Na parang silver siya. Ano bang nun? Nakalimutan ko yung series, pero silver siya, para siyang silver yung kulay. Yun, katas ng ano yun. Sobrang tagal ko rin ginamit yun. Hanggang ngayon, nasa akin pa yun. May crack na lang siya, kaya hindi ko na siya ginamit. Pero nasa bahay. Pero pwede ko pang ano yun, ipatapyas yung crack. Katas ng ano yun. First album yun, 95. Ang sa akin, ang naiwan na lang, resibo eh. Hanggang ngayon nasa akin. Yung resibo? Yung binili kasi namin. Anong binili mo nung sa first album pala? Yun. Ito si Nad, puso niyang gitara talaga. Si Gerson, gitarista, so gitara talaga. Wala talaga kaming bass. Sabi ko, hindi pwedeng ganito. Hiram tayo ng hiram. Nakakahiya naman. Every time naranasan ko din yan. Tsaka ano na kayo, recording artist na kayo. Diba? So, napilitan na ako ang... Yung share mo. Ikaw? Yung share mo, oo. So, ako ang bumili ng bass ng para sa banda. Si Nad, mautak nga yun. Rest in peace. Sumalangit nawa. Mautak. Ako pinabili ng bass. Ako magdadala ng bass. Papunta pa uwi. Isip ko, ang bigat nun. So, tas di ko gagamitin, di ba? Siya gagawin. Galing. Mautak. Walang iya eh. Yun, tandaan ko yun sa RJ namin binili. Mga RJ bass. So, medyo semi-branded local. Pero mas okay na yun kaysa yung sa Santa Mesa guitars na ano. Mas maganda tunog nun. Natatandaan ko nun, Precision yung pinili ko dahil yun yung mas magaan-gaan kaysa sa jazz bass. So, yun yung reason ko lang kaya ko binili yung Precision bass. Dahil alam mo, ikaw ang magbubuhat. Oo, dahil alam ko. Pumili ka ng pinakamagaan, di ba? Correct. Tapos, pero nung sa bahay, unti-unti, wala namang ginagawa. Ganyan. Tatry rin ako. Kasi nga, nandun na rin yung bass eh. Oo. Tapos, masakit pala sa kamay. Ayoko na. Pero nung time na talagang kailangan ko ng matutunan, kinarir ko. Kasi nung time, may time sa amin, sa banda namin, na sinad, nawala. Nawalan kami ng bahista. Mamaya, kwento ko yan. Mahabang kwento yon. Tapos yun, so yun, nag-aral akong mag-bass. Naghiram lang ako ng mga lesson kay Gerson, ano ba yung ginagamit niya. Tapos tinuruan ako ni Eugene, yung isang kaklase namin, yung kakabanda ni Adrian. Pero hindi pa yan yung time na nag-stop kayo, no? Dira-diretso pa rin kayo na. Hindi pa. Papunta na kami ng college nito, mga 4th year high school na kami. Yun. Pero labas na first album niyan. Oo. Tapos, The Making naman yung second. Magkasunod lang yung first and second album niya? Magkasunod na taon. Pero wala na si Nads dyan? After ma-release yung... Hindi, ilang taon pa bago nawala si Nad. Siguro si Nad ay nawala na mga 2008. Pero sa second album nyo, siya... Kasama pa. Kasama pa siya. Okay. Anong nabago sa inyo? Kasi high school pa kayo eh, di ba? Second year. Silly sa Agaw, second year din yata siya noon nung nag-Agaw Agimat. High school din siya noon. Ano yung nabago sa buhay ninyo nung naging recording artist na kayo, tapos may CD na kayo, may cassette na kayo? Samantalang yung makaklase nyo, syempre, di ba? Puro aral, tapos... Ayun, kayo, ano na kayo? Recording artist na kayo? May maganda at mga hindi magandang nangyari ano sa amin. Yung mga nabago? Dumami yung basher, hindi natin maiwasan yan. Talaga. Maraming hindi gusto yung Dead Nails kasi sino ba naman magkakagusto dun sa banda na sa, tutugtog ng sintonado, wala sa tono. Diba? Yun nga yung yun yung tatak ng Dead Nails. Kaya lang siyempre, dahil nga bago pa lang sila, hindi pa nila nagigets yun. Kaya nga art nga siya, di ba? Art siya eh. Na first time kong napakinggan yung buong album, nung nandun kami, saan pa tayo galing? Kasama namin yung manager namin sa Agaw Agimat. Galing kami nun, Agaw Agimat tsaka Olkis Rotum yun. Kasi fan yun ng Dead Nails. Tour yun. Galing kami ng Baguio, tapos baba kami ng Tarlac, magkasunod na gig yun, tapos pauwi ng Maynila.
yung Dead Nails lang pinapatugtog nila doon namin na napakinggan yung buong album. Wala kaming ginawa kundi tumawa ng tumawa. Bawat kanta, tawa kami ng tawa. Tinapos namin yung buong album. Ay, yung boses mo na high school, alam mo talaga high school, pati yung lyrics niya. Alam mo high school eh. Alam mo yung nag-iisip, bata pa eh. Diba? At saka kapag tinono mo talaga ng sobrang perfect yun, hindi na Dead Nails yun. Sige, di ba? Hindi na. Yun yung ano talaga eh. Art siya ng pagiging art. Yun nga siguro, pero... So yun ang nabago, may haters. Sa school yun. Sa school, sa kahit saan. Pagkatutugtog kami, may ayaw sa amin. Nakikita namin, naglalabasan ng bar. Pagka yung kami nasa sala. Sa bar? Anong bar yan? May LA Club. Oo, LA. Tapos, ito sa Dread, may ganun din. Sa amin, wala nang bahala kayo. Hindi naman pinipilit. Bayad kayo ng ticket, ayaw nyo kang panoorin. Basta kami nakatugtog kami, di ba? Kami, tapos uuwi kami dahil bukas may pasok pa kami sa school. Ganun lang yung mentality namin noon. Tapos, in the process, may mga nagiging kaibigan rin kami. Ano naman yung maganda? Yun yung maganda. Tapos, na nakaka-appreciate na ng music nyo, di ba? Tsaka, lumawak yung namin tungkol sa music nun. Yung pananaw namin. Doon ko narinig ng live yung mga parang techno, new wave. Normally, sa cassette tape ko lang naririnig yun, sa radyo. Tapos doon, ganun pala ginagawa nila. Kasabay nyo na. Yung pala yung synthesizer na tinatawag. Yung pala yun. Yung pala yun. Ganun. Ang daming nangyari, ang daming nabago. So, nung second album, medyo nag-mature na kayo sa musicality kasi nga 'di ba nakapag-gig na kayo tapos marami na kayong kahit paano na experience, although buwan lang yata ang pagitan isang taon. Tapos nakapagpundar na rin kami ng gamit, so yung tunog medyo iba na, medyo lumalim na yung tunog compared doon sa ang nipis-nipis. Ito medyo kumapal na ng konti dahil nakabili na si Gerson ng Metal Zone. Mga ganong effect. Classic yun. Mga classic. Metal Zone. Mga phaser. Tapos yung mga Zoom 1010. Si Nad naman nung time na yun, nakakapagpundar na ng tawag yun, yung mga string na magaganda. Magandang string yun. Medyo may budget na nun. At saka under kami nun dati ng Ed Formoso organization. So nabantayan kami. Si Doctor yung isa sa mga nagmamanage sa amin noon, kasama yung Ed Formoso organization. Second album na yan? Oo, sa first and second sila. Okay. So, talaga nabantayan kami. Pagdating sa gig, wala kami pakialam kung anong usapan nyo dyan. Basta tutugtog kami. Basta sinabi sa amin, may gig tayo sa ganitong araw, punta kayo. That's it. So nung time na nasikat yung kanta nyo sa radyo, sa LA 105, di nagkakaroon na kayo ng mga shows noon na kayo yung headliner. Siyempre, Dead Nails, di ba? So may mga front act kayo. Naalala mo yung unang show nyo na kayo yung headliner? Oo. Kumusta yung pakiramdam noon na parang, tayo na yung headliner, di ba? Parang high school pa kayo. Yung sa pakiramdam, normal lang. Hindi kayo kinabahan? Hindi. Na-excite kami, pero yung kaba, hindi eh. Pero, nung time na yon, baliwala sa amin kung pang ilan kami, kung kami yung magpo-fronta, kung kami yung last act, wala kaming pakialam doon. Basta ang importante sa amin, makatugtog kami, experience yun sa amin. So, yun yung mentality namin nun, tutugtog kami dyan, bibigay namin lahat, pero wala sa amin, hanggang ngayon naman hindi namin iniisip na rockstar kami, sikat kami, walang ganun. Nung time na yun, nagbibiroan pa nga kami. Sigurado kayo, kami yung ilalagay nyo dyan na front act, na main band. Ayun, nakakatuwa. Tapos, yung time na yun, yun yung after ng second album, na-invite na kami sa mga probinsya. Tapos sa Cavite, yan. Madalas kami dyan. Dyan namin na kabanding yung Kerplunk. At saka yung Pipit the Foo. Okay. Nung time na yon, maraming mga banda rin dyan sa Cavite. Usong-uso rin talaga yung eksena dyan. Yun, na-invite kami. Tapos, natatandaan ko nun, one time
nag-ano kami, tumugtog kami kasama yung Teeth. Sila Glenn Jacinto. Sa parting Las Piñas naman. Back to back yun. Back to back kami noon. Yun, hindi ako kinabahan. Na-excite ako dahil first time kong mapapanood yung Teeth kasabay namin. Nung panahon na yun, malaking year yan? mga bandang 97, 98, mga ganun. So, big name na talaga Sikat sila. na rin yung kanta nila. Talagang yung panahon na yun, yung Prinsesa, talagang big hit ng panahon na yun. Yung sa amin naman nun, Procopio, yung pinopromote namin nun. Pero, ito, trivia. Si Procopio, kilala yung nakanta namin. Pero, hindi siya talaga plinay sa radyo. So, nalaman lang ng mga listeners yun, dun sa album na mismo. Ang plinay lang sa LA 105 dati, Yung Bogsa. Bogsa, Nanay Ko, Bay, tsaka Dayan. 4 na kanta. Si Procopio, hindi namin alam na magkiklik pala siya. Kung alam lang namin, siya yung kinuha namin na sunod na single namin. Pero nung pagka yung tumutugtog kami, Procopio. Ganyan, may tumatawag na sa akin, Procopio. Yan, nakakatuwa. At saka just to set the record straight, hindi po ako si Procopio. Kaklase namin yon, si Jeremy Santos. Yung Alam niyo ba na Procopio. siya si Procopio? Oo, sinabi namin sa kanya. Tapos siya rin si Bogsa. Kasi siya yung kaklase namin na madalas mag-overthink sa kanya namin. Siya din si Ang dami yun na Procopio. parang nagawang Oo. kanta para dun kay Jeremy, di Oo. ba? Tapos para patunayan sa inyo na hindi ako yun at saka si Jeremy Santos hindi ko gawa-gawa. Ito siya. Yung ID niya. Nagdala ng ID. Matingin. Ayan. Ninenok ko siya dati nung high school kami. Alam niya na nasa Alam iyo niya, itong nasa ID akin niya? yan. O hindi niya inihingi? Ayan. Ayan natin to sa camera. Ayan si Jeremy Santos. Alam niya. Tas ilang beses, sabi ko sa kanya, kung gusto mong makita or gusto mong makuha yung ID mo, pumunta ka sa show namin. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin kiniklaim yung ID niya. Pero alam niya na siya yun. Kaya yun, sa haba ng panahon, talagang ang dami nagtatanong sa akin, sino si Procopio, sino si Aling Pepay, sino si Dayan. Oo nga Yung mga Dami niyang ganun. karakter Characters Oo, kasi Kasi yung nga, di ba, siguro mga nga, songs dahil nyo. nga gumagawa ka ng comics nung bata ka pa. Oo, So, baka mahilig kang doon, gumawa ng character. ng Parang kwento. instinct mo na yun na may kwento ka, may character Narrative. ka. Di ba? Oo. Ganun ang style ng Dead Tapos Nails. yung mga bagong kanta namin ngayon, Lihim ni Tado. Sino si Tado? At ano yung lihim niya? 'Di ba? Yun yung mga bago naming kanta na may istorya May rin. character, oo. Oo. Tapos Pero di ba nag-stop kayo nun? Anong year kayo nag-stop nun? mga 2012. 2012. Tapos ano yung reason bakit nag-stop kayo? Nung time na yun, may kanya-kanya na kaming buhay noon. May mga priorities. Sino yung unang kumalas? Actually, wala namang Or parang sinong nangyari nag-decide? na lang. Sinong nag-decide na pahinga muna tayo? Wala, nangyari lang. Parang wala na. Nagkatamaran Oo, na. oo, nagkatamaran na. Ganun. Ayun, pero bago yon, ito yung nakakatuwa. Iilan lang ang nakakaalam nito. Alam nyo ba na naging 5 kami sa Dead Nails? 2 ron babae, 3 kaming lalaki. Ako, si Gerson, yung gitarista. Okay. Ako, bass, tas si Gerson, gitarista, Adrian, drummer. Nagkaroon kami ng keyboardista, si Rachel. Vocalista namin, babae. Si Gingging. Anong year So hindi ka yan? na kumakanta niyan? Hindi. Anong year yan? Siguro mga early 2000s. After na ng second album? Oo, mga Nakailang album ba? 2003, 2004. Nakailang album ba kayo, Dead Nail? 2 album, tapos naka-5 compilation. 5. Oo. Grabe. Tapos, Dami rin, no? Bakit kayo nag-decide na magkaroon ng babae ng members? yun. Una, sawang-sawa na ako na... Sa mga mukha ng mga kasama mo. Kasi high school pa lang kayo, di ba?
Hindi, nasawa ako Same na faces. sinasabi na yung bandang wala sa tono, bandang sintonado. This time sabi ko, bahin naman natin, babae naman, tapos yung magandang boses. Yun. Kaya nagkaroon kami ng bokalistang babae. Tapos, yung keyboardist, kilala nung, kaklase siya nung bokalista namin kinuha. Sabi niya, may kilala akong keyboardista, tumutugtog rin sa banda, show band siya dati, pero bata pa, as in, talaga nakakatuwa. Tapos, maraming malawak rin yung experience sa pagbabanda. So, marami siyang genre, marami siyang pondo. So, yun, kinuha namin, naglilima kami. Tapos, ako yung nag-bass talaga sa Dead Nails. Tawag doon, yung bokalista namin, kaya namin siya nakilala dahil naman sa Battle of the Bands. Nung time na yon, under kami ng Vicor, hindi kami nakakasali sa mga Battle of the Bands. Never kaming nakasali. Kasi parang sabi sa amin, wag daw dahil baka makasama sa image namin pagka natalo, blah blah blah, which is parang may logic naman. Logical naman yung explanation. Sige. Pero hindi kami binawala na maging judge sa mga Battle of the Bands. So, yun. Naging judge kami. Nakilala namin yung bokalista, which is kapitbahay pala ni Gerson. Hindi ko alam. Tapos, sabi ko, Jer, okay yung bokalista niya. Ganyan. Tapos, yun, kapitbahay niya pala. So, sabi ko, kunin na natin para madali ang communication. Kapitbahay mo lang eh. Diba, pagka papaalam ka na magigig tayo, edi sama mo na. May kasabay ka papunta at pauwi. So, ganun na nangyari. So, 5 kami. Siguro, tumagal din yun ng mga 2 years. Matagal din, ha? Mga 2 years din yun. Tapos may mga pondo na kami. Pero yung mga pondo namin, pang chicks. Pero hindi kayo nakapag-record ng songs na sila yung kumakanta? Hindi. Yun nga yung isa sa mga regrets namin nun. Sana nirecord natin kahit paano. Meron tayong memories. Pero may pictures kami, hindi ko lang nadala. 4 na lang kami nun. Si Rachel, umalis na rin sa banda dahil parang wala naman nangyayari. So, 4 kami. Tapos, yung bokalista namin, nag-decide rin na mag-abroad na lang. Sumama ron sa sister niya yata. Doon, nag-show band siya. 3 na lang kami. Ako, si Adrian, at saka si Gerson. So, wala kaming bokalista. Kulang kami ng members. So, ang nangyari, sige, ako na lang uli ang kakanta. At the same time, magbe-bass. Supportahan niyo ako. So, ang alam ko lang nun, mga basic lang talaga. So, ganun lang. Sabi ni Gerson sa akin, nagsimula tayo ng punk, tuloy natin, punk natin. So, 3 kami. Yun ang hindi alam ng iba na naging 3 kami. Kayo, no? Nag-3-piece kami. From 4, naging 5, naging 3. Gaano katagal yung 3-piece 4, 5 nyo? uli ngayon. Yung, siguro, tagal din hanggang sa magkasawaan kami. Talaga? Tapos yung 2011, yun yung huling gig namin kasama yung si Gerson, yung original naming gitarista. Kinontak ako noon ni Doctor, sabi niya, magkakaroon daw ng reunion ng LA 105 something. Sige, game. Pero lakasan lang ng loob yun. Wala ako talagang banda na rin nung time na yun. Nagkataon naman tong Gerson, nag-work siya sa isang call center na malapit sa amin, dinaanan ko. Pre, daanan kita sa isang hapon. Tapos, nabigla siya. Kailan ang gig? Mamayang gabi. Sabi, sino nakausap mo? May papalo ba? Wala, baka may kakilala ka. Ganon. As in, talagang biglaan. Kung hindi kami makabuo, okay lang. Sabi niya, hindi, meron akong kakilala na papalo. Di pinuntahan namin yung papalo. Si Jap. Yung drummer namin ngayon. Okay na, si Bren Laurie. Siya yung kakilala ni Gerson. Nakuha naman niya agad? Oo. Ilang songs yung pinakapa nyo? Kaalad ka rin yan si Jap. Pinarinig lang namin sa kanya na siguro mga 1 oras. Pinarinig namin sa kanya ng paulit-ulit yung kanta. 4 na kanta, yung paulit-ulit. Tapos wala kaming bahista. Sabi ni Jap, meron akong kakilala
Sabi ko, taga saan? Diyan lang, mag-jeep lang tayo. Punta kami. Pinsan niya. So, si Buds. Hindi. Ay, pinsan mo pala yun, si Buds. Pinsan ko si Buds. Pinsan ni Jap, yung pinuntahan namin na magbe-base. Ano lang, basic rin lang. So, okay lang, basic rin lang naman yung chords natin. So, yun, edi tuloy. Practice kami ng 1 oras. 1 oras at kalahati siguro, mga ganun. Tapos, diretso na kami ng gig. Nung araw na yun, nairaos namin. Ilang songs? 4 songs. 4 songs. Tapos, reunion yun ng mga LA 105 oo, na bands. As in, ang dami. Sila Heber Bartolome. Saan ginanap yun? Dito lang sa may Mandaluyong. Bar? Oo. Parang garahe nga lang siya. Hindi siya talaga bar. Parang binuksan lang siya na isang malaking garage. Tapos, tugtugan na. Tapos, maraming... Sino ba mga nandun? The Youth. Basta, ang dami. Hindi ko na matandaan yung iba. Reunion yun. Shampoo ni Lola. Ganun. Sama-sama na kami ron. Tapos, sabi sa akin nung... hindi kami kilala eh. Kasi, nung time na yun, hindi pa naman uso yung internet noon. So, wala kaming picture, wala kaming ano. Ayaw akong papasukin. Eko, banda. Dead Nails. Walang Dead Nails dito. Siningit lang kasi kami. Pero, yun, okay lang. Pero nakapasok kayo? Oo, nakatugtog kami. Okay. So, yun na ba yung start ng bagong ano? Dire-diretso na after nun? Hindi. Yun yung huli namin. Yun na yung huli. Oo. 2000 ano yun? 11. 11. Oo. Tapos, bumalik kayo nung... 2022. Layo. Tagal, no? Oo. 10 years. Hindi, 11 years. Oo. Oo. Pero, paano, ano namang factor na nakapag-decide sa inyo na bumalik ulit? Una, namimiss ko rin siguro dahil nasa dugo mo na eh. Once na nasimulan mo na ilang taon nang ginagawa, mamimiss mo yon yung ginagawa mo dati. Oo. Yung eksena. Ano pakiramdam nung nasa stage ka, yung tumutugtog ka yan, yung nakakapag-perform ka. Tapos, nung time na yon, nung 2022, may kumontak sa akin. Hinahanap raw kami sa Davao. Meron pa raw mga naghahanap sa amin doon. 2020. Sige. Wala kaming pinag-usapan tungkol sa TF. Basta ang usapan namin doon tungkol sa transpo, sa stay namin doon. Pero nag-offer naman siya ng TF. Hindi naman ganun kalaki. Pero hindi naman yun talaga yung reason kaya gusto namin tumugtog. Yung pera, secondary na lang. Kasi pare-parehas na kami. Ako, may trabaho ako nung time na yun na maayos. So, hindi parang na. bakasyon na lang. Oo, parang hinahanap ko na lang. Tugtog. One time, big time lang naman na tugtog. Out of the town pa. Ilang bars yung tinugtugan nyo doon? Isa. Isa lang. Pero, hindi. Sa kami. Anong bar nga? Davao, diba? Oo, Kasi pero hindi sa Gios. Malapit sa Gios. Nung nagbandang X-Tour, ito lang, last year, meron dong waiter ba yun? O cook, nakasuot siya ng t-shirt na Dead Nails Tapos Davao. Kamusta yung eksena nung year na yun? Kasi di ba parang medyo may latak pa ng pandemic yun. Oo, diba? yun. Nakakatuwa. As in talaga. Ang daming tao? Ang daming tao. Tapos So kayo lang yung main band? Oo. Tapos local bands na? Kasabay namin si Drew, pero Drew of Dahong Palay. Parang ganon. Hindi siya talaga totally Dahong Palay. Tapos may mga supporting acts na kami. Ayun. Dead Nails X Dahong Palay Experience. Ganon yung thing. Tapos yun, nakakatuwa dahil buhay na buhay pa rin si Procopio dun sa Davao. Alam mo yung hindi ko ina-expect na ganun. Sasabayan nila yung kanta mo. Oo, diba? Tapos nakikita ko yung sa mga supporting bands, ang tugtugan nila is talagang heavy. Talagang punk, hardcore nga. Tapos nagme-metal din sila, death yung iba. Pero nung kami na, nakakatuwa dahil cool sila, sinasabayan nila, alam nila yung kanta. Tapos
may mga nagpapa-picture sa amin, ay pagkwentuhan, nag-share sila ng mga memories nila sa Dead Nails. Isipin mo yun, mga long hair na ganyan. Tapos pag-uusapan namin si Procopio, yung mga gano'n. Tapos punong-punong ng tao. Tapos maraming studs. Oo, di ba? Gano'n. Tapos, nakakatuwa. Nasa consciousness pa rin nila tapos, yung Dead Nails. May iba na hindi naman talaga taga Davao, dumayo pa. Mga taga CDO, yung iba. Talaga? Oo, talagang nagpunta pa ron para lang, nakakatuwa. Sabi ko, siguro nga, mayroon pa rin nakamiss sa amin. Tapos naikwento ko sa tatay ko yan. Nung pagbalik ko rito, sabi ng tatay ko, yung music nyo kasi, para yung art, dun sa marunong or sa nakaka-appreciate, abstract yan. Maganda yan, napakaganda niyan. Priceless yan. Yun sa mga hindi naman, okay lang. Pero yung parang tumatak sa akin yun, yung sinabi ng tatay ko na yan. Yung, hindi lahat makaka-appreciate ng music nyo. Pero dun sa mga makaka-appreciate, ibang klase yun, ibang level yun. At yun naman yung na-experience namin hanggang ngayon. Natatandaan ko nung huling gig natin last year sa 70s Bistro. December 29. December 29. Meron doon na isang supporter. Nagpunta ron yung hanggang makauwi ako, abot ng abot sa akin. Yung natutuwa siya. Tapos yun, na-appreciate namin yung gano'n. Yung naaalala nyo pa rin yung kanta namin. Na yung connection. Kahit hindi tayo magkakilala personal, pero through music, nagkaroon tayo ng bridge. 'Di ba? Na i-connect natin yung generation natin, yung experiences natin dahil doon sa kanta. Para sa akin, ano yun eh. Priceless. Oo. 'Di ba? Ano na yun, yung pinakasagad na yun eh. Kaya natutuwa ako dun sa mga walang sawa na sumusuporta sa amin mula noon hanggang ngayon. Tapos, balik tayo ng konti. Nung 2023, nawala sa amin si Nad. Pinagpahinga na siya. Tapos, ang usapan namin nung bago siya nawala, sabi niya sa akin, "Pre, uso na ngayon yung ginagawang vinyl or CD, yung mga tape, mga cassette tapes. Wala ba tayong balak?" Sabi ko, wala pa tayong makuhanan ng source. Kailangan malinaw. Hindi pwedeng yung basta naman na lang kinuha kung saan. Di ba? Kailangan malinaw. Ang sabi ni Nad, the best nga dyan, yung tape talaga na pristine condition, ganyan. Sabi ko, wala na akong makitang ganyan eh. Tapos, nung nawala nga siya, huling gabi ng lamay niya, may nakausap ako na follower namin. May dala. Na tape. Talaga. So, tinupad pa rin yung wish niya, no? Wow. Sariwa pa. Hindi naman, pero pwede na. Oo. Pero may CD din ba na nilabas ko? Or cassette lang siya? Wala, may CD naman nung time na to? Cassette lang. Pero wala kayong mga, kopya niyan? Sa inyo, mga personal copies niyo? Nung time na yun, hiram-hiram, wala nang sultan. Galing! Binigay niya yan? Binigay niya? Oh. Tapos yan. Patingin. Tagaling ka ba dyan? Walaan. Walaan. Ayan. God, ang layo. Teka lang. Yung kamukha ni Axel. Parang, eto. Kamukha ni Axel di ba? Kamukha ni Axel. So, yun. Parang, sa akin, parang naisip ko nun. Parang nag-goodbye na sa akin si Nad. Parang yung huling gabi ng lamay niya, nagpakita sa akin yung matagal ko nang hinahanap. Arrangement di ba? Matagal kailangan yung gawing CD na to. Or baka ginawa niya ng paraan yan para Yun yung nakakatuwa. Tapos ito pa. Nung bumalik ako sa office, may katrabaho ko
may girlfriend siya, sabi niya, Kuya Jeff, Dead Nails, ba matagal ng banda yan? Sabi ko, oo. Alam mo ba na yung tatay ng girlfriend ko, bumili niyan dati. Fans niyo rin, sabi niya. Hanggang ngayon, andun sa bahay nila, nakikita ko. Ko talaga? Go, sabi mo kaya, biniro ko lang. Sabi mo naman, akin na lang. Go, souvenir. Sabi, sige, wala na rin naman yung tatay niya, bla bla bla. Binigay. Yung second. Yan yung first. Ito yung first? Oo. Ito yung second. Oo. Grabe, no? Kaya siya nakaganon. Oo. 2, pangalawa. Okay. Dead Nails 1, Black Album. Ito, second. 2. Sino gumagawa ng artwork niyan? Napatugtog mo pa to? Hindi. Kung gumagana? Hindi na. Kasi na siya Kung makita mo, may molds na siya Oo. Parang sa akin, na lang siya. Sino gumawa ng artwork? Si Dan Adona. Ayusin to. Yun, siya. Pumasok lang siya sa loob. Oo, parang ganun lang. Di ba dati nakakalikot natin yan? Dati, sa tinagal-tagal ng panahon, di ba? Oo. Pero yung kasi may molds na siya Pero yung sa akin, kaya yan. Kuha ka lang lapis. Di ba? I-rewind mo, Ballpen na lapis. Di alam yan ng mga new generation. Hindi ko alam yan. So, yun. Ganyan siya. Hindi nila alam yan. Nakakatawa. Kasi yun, galing, no? Yung arrangement. Biro mo sa tinagal-tagal. Nilabas ba sa CD ang albums nyo? Dalawa? Kasi kung may CD version yan, pwede na siya as master. Kasi digital, malinis yun So, yun. Nakakatuwa lang. Dahil... So, naisip nyo ngayon, na-realize nyo na gumagawa ng paraan si Nads para matuloy yung wish niya, di ba? Oo. Tapos, sana nga, no? Soon. May nag-message pa sa akin. Sabi niya, Sir, sabi niya, Sir, kakilala ko po si Nad. Silent follower po ako ng band ninyo. Gusto ko pong sabihin sa inyo, si Nad po, ganito, ganyan. Ang haba ng message niya sa akin. Ramdam ko na nalulungkot rin siya na nawala yung Tapos sabi niya, Sir, kung pwede po, one time dalaw po kayo rito sa amin, Mindoro. So, sabi ko, sige. So, Mindoro? Pagka may Puerto time, Galera, no? Dali natin ng bandang X doon, no? Puerto Galera, swimming. Saan ko dadalaw tayo dyan? Oo, bandang X ang dali natin doon. Basta may mga... may kakilala naman tayo doon si Johnny. Pwede nating dalang yung bandang X. Pagka may, may mga... Alam mo, parang wala naman sa isip ko na mag-guest ka. Hindi ko pa masyadong iniisip. Pero kagabi nag-check lang ako ng mga videos. May nakita akong tugtog namin doon sa Coyote, sa May Makati. Tapos yung set namin, nandun si Nads. Na tumayo, tapos may inaayos siya. Kita siya sa video. Sabi ko, buhay na buhay to si Nads. So parang hindi ko alam. Tapos ngayon mapag-uusapan pala natin. Di ba? Buhay na buhay siya doon. Talagang yung buhay ng tao 'di ba? Parang nandyan lang siya tapos biglang alam mo 'yun, wala na ang bilis. Kaya ayun, pahalagahan natin yung mga bawat moment. Oo. Ay maisingit lang pala. Ito opinion ko lang naman. Total na pag-uusapan rin naman si Nad. Nung nawala si Nad, pare-parehas kami na malungkot. Ako, si Jap, si Buds, yung pinsan ko na gitarista. Si Ned kasi gitarista namin, di ba? Ngayon, sabi ko, kung kukuha tayo ng gitarista, yung gitarista na trusted natin, kilala ni Nad, alam yung mga kanta. Isa lang pumasok sa isip namin, pare-parehas kami, si Rajan. Pero nung time na yon, si Rajan, nasa Mudfish. Gitarista siya, full-time ng Mudfish. Ngayon, kinausap ko muna si Raj kung pwede siyang mag-session. Tapos nung actually nakapag-session na siya before, kasama namin, sinadlima kami si stage. Pero sabi ko sa kanya, for the meantime, baka pwede ka mag-session muna sa Dead Nails para 4 pa rin, hindi butas. Go naman siya. Tapos after nung gig na yun, sabi ko sa kanya, Brad, baka pwede kang mag full-time sa amin. Sabi,
sige, walang problema. Sabi, matagal ko na rin gusto talagang tumugtog sa Dead Nails. Sabi niya, bata pa lang ako, naririnig ko na kayo. Sabi niya, it's a pleasure, tsaka honor niya raw na makasama kami. So, kinausap ko ngayon si Jeric. Medyo... si Jeric yung vocalista ng Madfish. Ng Madfish. Kinausap ko si Jeric. Hindi naman uminit na ulo. Tampururot yun eh. Pero kaibigan namin yun. Kaya... Malimit umiyak yun eh. Oo, iyakin yun. Napaka-iyakin ng taong. Oo nga. Anong reaction niya? Paano mo pala sinabi sa kanya? Harap-harapan na to Sabi ko sa kanya. Pinaalam mo naman, pinaalam mo. Pero si Jeric kaya nagpapaalam to sa ibang banda? Yan, nakakaalam natin. Alam. Yan muna. At least ito nagpaalam di ba? Kinausap ko pero... Paano mo sinabi? Mahabang paliwanagan. Ang hirap-hirap kung bumuo ng banda. Ganyan. Tapos, malalaman ko na lang, tumutugtog. Ganyan ang tono? Ganyan mismo yung tono? Hello pa, may hello pa sa dulo. Hello, exclam. Hindi kayo nag-usap pala. Message lang. Message hello. Ganon, ayun. Tapos nagre-react na siya. Hindi, Tapos, in-explain ko naman sa kanya, it doesn't mean na hindi natutugtog sa inyo si Rajan. Ang sa amin lang, kapag halimbawa nagkaroon tayo ng conflict sa schedule, pag-usapan natin. Kung halimbawa magkasabay tayo ng gig sa isang venue, Madfish, Dead Nails, walang problema, mas okay nga yun kasi nandun na kayo kung isang venue lang. Ang problema yung magkalayo na hindi kaya ng lagari. Hindi kayang tumakbo. Hindi kaya ng lagari. Pag-usapan natin kung si Rajan dyan ba muna sa inyo o sa amin ba muna, siya ang mag-decide. Like, wag na natin masyadong palakihin yung issue kung halimbawang saan si ganito. So, sayot sa gusto niya. Pero mahalaga friends pa rin kayo ngayon. Natutuwa naman ako dahil yung respect nandun pa rin, yung professionalism nandun pa rin. Hanggang ngayon, si Rajan, guitarist ng Madfish, guitarist ng Dead Nails. Tapos, nagkasakit naman ako. Nahihirapan akong kumanta at saka mag-bass. Alam mo, nangyari. Anong year niyo muna to? Last year? Last year lang. Last 2024. Mga bandang June, July. Nahihirapan akong huminga pagka kumakanta. Tapos nagbe-bass pa. Hirap na talaga ako. Eko, kuha tayo ng sessionista. Hindi nag-post ako. Walang sumasagot. Tapos Bong, baka pwede ka, Bong. Ng Madfish ulit. Kami ni Bong sa akin. Talagang ginagalit mo si Jeric. Talagang hinubaran mo yung Madfish no? Sasakalin ako nito ni Jeric pagka nakita kami. Naku, patay ako rito. Pero kailangan namin kasi naman ako mamatay sa stage. Bong, baka pwede ka session ka sa amin. Session lang muna. Pero ngayon, ano na talaga siya? Dead Nails na talaga siya. Oo. 3 banda ni Bong. Dead Nails, Madfish, All-Star Bold Star. Mamaya kwento natin ng bahagya yung All-Star Bold Star. So, yun. Sabi ni Bong naman sa akin, walang problema kay Jack yan. Madaling kausap yan, mabait yan. Malaki puso niyan. Malaki talaga. Malaki. Sobrang bait. Mabait yan, si Jack. Tapos, yun, tropa naman. So, yun. Basta na pag-usapan nyo naman ng maayos. Ang sa amin, yung mga members na sinasama namin, yung kasundo namin, alam yung trip namin, nasasakyan kami, ayaw namin na may ego, ayaw namin ng rockstar. Kasi kami, hindi naman kami ganun. Hindi naman nga kami nag-iisip na sikat kami. Walang ganun sa amin. Ang sa amin, yung saya lang. Sabi nga ni Bong, madalas niya sabihin, enjoy lang natin. Sabi, walang pagka nagkamali tayo sa stage, tawanan lang natin, tayo lang naman nagkakaalaman. Pagka yung sumabit talaga, yung halatang-halata talaga yung sumabit ka, pumiyok ka dyan. Yari ka sa amin. Pagtatawanan ka namin. Lang talaga, saya lang. Dami talagang challenges. Lang. Kapag
mga challenges na bumuo ng solid na unit o solid na members na banda. Lalo na nung nawala sa inyo si Nads, 'di ba? So, yun, pero believe naman ako dun sa ano nyo na ginagawan nyo talaga ng paraan para hindi ma-stop. Kasi kung iba yan, dalawa na lang kayo natitira, di ba? Stop na muna kayo. Pero kayo, tuloy-tuloy pa rin eh. Kasi yun na yung yung nasa puso nyo eh. Si Nads nga, palagi kong di ba sa Coyote nun, si Nads naaalala ko siya may dalang mga biskwit. Mga biskwit. Meron pa kami doon. Nasa bahay pa yung biskwit na bigay niya. Kasi hindi pa ubos. Biskwit tsaka kape. Ang laki nun parang malit na balde. Oo, yun nandun naalala ko. sa taas ng ref namin. Hanggang ngayon nandun pa. Oo. Ewan ko lang kung pwede pang kainin. Kaya kaya si Nads, kahit na saglit lang din tayo, pero nakaisang taon din di ba? Tagal na nating kasama. Kaya nga nung nawala si Nads, di ba? Naggawa tayo ng tribute show. So nagbantay doon yung niya, yung dalawang kapatid niya. Tapos salamat din dun sa mga bands kasi yung supposedly nila gas allowance nila from musikero nagkasundo na ibigay dun sa sa wife naman niya. So yun, tinanggap din ng wife niya. Kaya malaking ganun kasi yung bandang ex-community siya eh. Hindi lang siya basta tour tayo dyan, tayo dyan, hindi eh. So yun yung more than that diba? Oo, sa simula pa lang, yun na yung goal talaga din ni Renmi nung tinayo niya yun, na yung bandang ex, talagang community siya, family siya. So kaya nakakatuwa na nung December 29, sabi nga namin yung mga kasama natin dito, simula una hanggang dulo, sabi namin, nandito sila. Kaya sabi namin, babawi talaga tayo. Kaya eto na, nasisimula na natin. Kaya yun, yung mga natira dun sa bangka natin, ano ba yung sinabi mo? Sabi ko nga, para lang tayong naglalakbay lahat. Tapos nakasakay tayo sa isang malaking bangka. So lahat tayo sumasagwan. Papunta tayo sa isang direksyon. Pero lahat tayo, kailangan pare-pares tayo ng pagkakaintindi kung saan tayo pupunta. Para lahat tayo nagkakaisa. So kung halimbawa ang direksyon man yun ay maging masaya lang tayo, yun ang direksyon natin. Kung ang direksyon man nun ay meron tayong marating pa na mas malawak na audience, yun ang isang direksyon. Pero lahat tayo, iisa yung gusto natin. Tapos lahat tayo dapat sumasagwan. Kasi ibig sabihin lahat mayroong part. So, dapat yung sagwan din natin, isang direction. Kasi pag ang bangka na maraming sagwan, isa lang dyan yung lumilihis, pabaliktad, babagal. Correct. Diba? Kung dalawa dyan ang baliktad yung sagwan, iikot-iikot lang yung bangka natin, wala tayong mapupuntahan. Diba? Parang ganun. So dapat lahat tayo sumasagwan ng sabay-sabay. Tapos lahat tayo papunta sa isang direksyon. Parang ganyan ang bandang X. Diba? So lahat tayo, meron tayong common wavelength. Vision natin. Alam natin na nandito tayo dahil dito, dahil sa ganto, hindi sa ganto. Alam mo yun, isang natin, puso natin at isip natin. Tapos lahat tayo nagtutulungan. Suportahan talaga. Mismo. Kaya nga nung nangyari yung kay Nads, syempre lahat tayo nagtipon-tipon, ginawa natin yung tribute. Kahit maliit na fundraising, di ba? Tapos nagtuloy-tuloy din tayo, suportahan tayo. Parang ganun. Yun yung doon. Kaya nga, hanggang sa binuunan natin yung unang dream project natin, yung compilation album na nagsama-sama tayo. Yung mga hindi pa nakakabili ng ng copy o yung wala pang kopya ng bandang X compilation album volume 1, pwede yung PMC i-message nyo na lang sa bandang X page or bandang X page sa Facebook. Tapos para sa iba na hindi alam kung ano yung bandang X, ikukwento ko na rin. Yung bandang X kasi, siya, show, parang ang latest na incarnation ng bandang X is na, di ba dati meron kaming radio show ni Wendy sa Jam 88.3, yung The Punk Connection. So, The Punk Connection, ang tinutugtog namin doon, lahat ng may connect sa punk, kaya siya, Punk Connection. So, lahat ng mga genre na kamag-anak ng punk, doon namin nilalabas. So, ngayon, since galing din sa 90s, siyempre galing ako sa 90s na eksena, sabi ko, maglagay tayo ng 30 minutes doon sa 2-hour show namin ng puro naman 90s. So, yun yung bandang X.
So pangalan siya ng segment doon sa The Punk Connection. So tuwing bandang X segment na, yun na, puro 90s na yan ang pinapatugtog namin. Maputol kita. Ano ba yung spelling ng bandang X? Yung ba yung may... EX? yung baduy na EX? Baduy yun, yung baduy, EX. Wala yan. Yung mga pang mga ganon, yung bandang EX, mga pang ganon yun. Hindi, akala siguro, maano tayo. Natawa lang tayo di ba? Nakakatawa. Wala. Okay. Anyway. So, yun. Okay. Basta yung sa amin, banda, tapos Going bandang, tapos X. Kasi Generation X kami. 'Di ba? Mga Gen X tayo. So yun yung bandang X. So yun, hanggang sa tapos ang concept noon, 30 minutes siya doon sa The Punk Connection na puro 90s ang tinutugtog namin. And then kung merong mga 90s bands na may ilo-launch na album or kanta or music video, doon namin i-guess, parang ganon. Hanggang sa naisip namin na gumawa rin tayo ng gig na once a month na puro 90s din yung yung pwedeng tumugtog doon. Pero ang ginawa namin, sobrang exclusive siya na dapat 90s band talaga. Yun lang ang niya, yung parang parang tawag, ano bang tawag doon? Yung limitation, kung tawag, hindi po pwede yung halimbawa, galing ka sa 90s pero hindi na yung 90s band mo ang daladala mo. Hindi po pwede yung kung nag-solo ka na. Halimbawa, ganun. Para ma-maintain kasi ang idea kasi ng bandang X show, para siya maging time machine. So, para yung mga audience noon na nanonood sila sa Mayrix, sa Club Dread, sa 70s Bistro, at sa iba pang mga lugar na sinusubaybayan nila yung mga paborito nilang banda nung high school pa sila, nung college sila. Gusto namin na ito yung time na kahit na adult na sila ngayon, mga tatay na sila, yung iba nga mga lolo na, mga lola na, 'di ba? Mga tita na, 'di ba? So ito yung time na kahit man lang once a month pupunta sila sa kung saan man yung may bandang X show, tapos mababalik sila sa time sa 90s na ito yung mga bandang pinapanood namin noon. Yun mismo yung concept ng bandang X. Time machine siya talaga. So, paano kayo na pasok sa bandang X, ang Dead Nails? Actually, hindi ko rin alam. Basta ang alam ko lang, masaya ako kapag nakita ko yung mga bandang kilala ko, mga bandang nakasabay ko dati na may show sila. Tapos sama-sama, sabi ko parang sulit na sulit to. Sabi ko, pagsamasamahin mo ba naman? Agaw Agimat, tapos Snakebite Religion, Erectus, Datus Tribe, sama-sama sa isang show. Normally kasi, nasanay ako after nung 90s, nasanay ako na isa, dalawa magkasama, tapos yung the rest parang halo-halo support. Pero yun, lahat simula hanggang matapos, kilala ko lahat to ma-relate ako rito. Kaya every time na makikita ko may nakapost na ganun sa social media, sa Facebook in particular, nilalik ko, nagko-comment ako, support ako. Tapos sila Buds, sabi ko, ito bandang X na nakakatawa, itong ganda ng lineup. Mga batang X rin sila. Alam nila. So yun, support kami lahat. Nakapanood ka ba ng isa sa mga unang bandang X? Nakakatuwa nga kay Jeff. Sumusuporta siya nanonood siya, tapos nagko-comment siya, pero hindi niya tayo i-line up sila. Ikaw yung parang tinanong mo sila, 'di ba? Yung kwento naman na alam ko talaga, nanood ka ng bandang X, di ba? Oo. Sa 70s Bistro. Tapos, napapansin ko nga yun na tuwing magpo-post ako ng poster ng bandang X, kasi monthly nga yun hanggang sa minsan nga may twice a month pa. Tapos nakikita ko tong Dead Nails, laging nag-heart, laging nagko-comment. Tapos encouraging talaga na parang excited tong Dead Nails. So naalala ko, alam ko merong banda na Dead Nails nung 90s Naalala ko yung cover ng first album nyo. Yan yung, nung narinig ko yung Dead Nails, yung cover na yan ang pumasok. Yun sa isip ko. Kaya alam ko merong banda na Dead Nails. Kaya sinagot ko yung isa sa mga comment ng Dead Nails. Sabi ko, kayo ba yung banda nung 90s? Tapos sumagot na, oo, di ba? Kayo nga yun. Tapos yun nga, niyaya ko na. Sabi ko, gusto nyo tumugtog sa bandang X. Sabi ko, di ba, buo pa ba kayo? Ganyan. Yun. Kaya yung sumunod na bandang X show, matik na yon, nilagay na namin agad yung Dead Nails. Yun yung and the rest is history na nga. Oo, natatandaan ko yung first time ko na
nanood ng Bandang X. Birthday ko yun. April 2. 70s Bistro. So, kadate mo si 2022. Mrs. Hindi, ang kadate ko yung katrabaho ko na barkada rin ng asawa ko. Mahilig rin sa banda. Tsaka bandang 90s rin siya. April 3 ang birthday ko sa Lubong. Sabi ko, April 2 yun. So, pagdating alas 12, birthday ko na. Ay, si Mrs. kasi hindi naman siya mahilig sa mga ganon. Mas gusto niyang sa bahay lang. Taong bahay lang siya. Sabi ko, parang treat ko yung sarili ko. Nood ako ng... Tuwang-tuwa ako. The first time kong na, Erectos. Talagang fanboy ako ng Erectos. Talagang, yun, napanood ko sila ng buo. Tapos nun, nakita ko ron sa labas kilala mo yun, Renmin Nadella? Yun. Teka, parang... Sabi ko parang, gusto ko magpa-picture, pero... ko parang suplado. Yung mataray? Yung ba yung mataray? Suplado yun. Parang si Jeric yun. Si Jeric may malaking puso naman. Okay. Tapos sabi ng tropa ko, pre, tara pa-picture. Nagpa-picture din ako. Pero yung impression ko talaga sa kanya, suplado. Pero tahimik lang naman pala. Okay naman. Pero hindi ka nagpakilala na Dead Nails ka? Hindi. Diba? Oo. Hindi ako nagpakilala. Tsaka hindi ka tugtog naman kami dyan. Mahihain ka talaga no? Yun yung first time ko na nakapasok uli ng 70s after so many years. Kasi yung school namin nung college ako, ayun lang, kabilang street lang. Doon lang kami sa may St. Joseph. Yung ama. Tapos dati tumatambay kami ron sa 70s. Tapos ang laki na pinagbago. Parang, nashock ako. Iba na. Ayun. Tapos, nakakatuwa. Parang bumalik sa akin lahat. Tapos, ang tutugtog na banda, mga kilala ko pa. Tapos, makita ko yung pinto. Ayun. Nandun yung mga stickers ng Teeth. Kung sino-sino mga bandang nandyan. Nakakatuwa. Kaya talagang sayang-saya ako nung gabi na yun. So, simula nung na-line up na kayo sa roster ng Bandang X, anong bumalik yung nyo, 'di ba? Na bumalik yung nyo, yung lahat bumalik. Oo. Na ibalik lahat, 'di ba? Kasi yun na maging active ulit. Yun, diba? Yung kinakakwento mo lang ngayon na feeling, yung emotions mo, lahat yung feeling mo na yun yung gusto naming iparamdam ulit sa mga pupunta sa Bandang X show. Yun mismo Yun yung priceless na feeling na yun. Yun. Kaya kami, pagka tumutugtog kami, as much as possible, gusto namin may nagja-jam sa amin. Kung alam nyo tong kanta nito, sabayan nyo kami. Kung gusto nyo maki-jam dito, tatlo mic, kanta tayo. Kaya may gitara rito, tatlo gitara rito. Kung alam nyo to, sabayan nyo kami. Minsan lang mangyari yung mga ganun mga pagkakataon. Hindi nangyayari araw-araw yan. Gusto namin masulit na mga pupunta sa mga show namin. Magkalat man tayo rito, tayo lang, tawanan lang natin, sayahan lang, sarapan lang. Yun yung gusto naming nila. Kaya ini-encourage namin sila na kapag nang may show ang Dead Nails, rin sila. Pero ngayon ba, anong plano ng Dead Nails? Anong nakapila ngayon sa plano nyo? Nung nagkasakit ako, medyo napahinga kami. Nagkataon rin si Buds, yung pinsan ko na gitarista namin, nagkasakit rin, nagkasabay kami. So, totally stop muna tayo. Si Rajan, lumipat naman ng bahay sa Bulacan. So, ang layo. Tapos, si Jap lang ang medyo okay ang sked. Stop muna. Pwede naman tayo susunod. Nung December, pinilit ko lang na minsan lang to, year-ender. After nito, wala naman tayong ibang booking na hindi na ako kumuha. Tapos, last week, nagkausap-usap uli kami. Ang plan namin, last Sunday ng Fev, sisimulan na namin yung third album. May nakausap na kami studio. Alam na nila kung ano yung mga songs na gagawin namin. Ang target namin dito from Feb hanggang mga bandang August. Trabahuhin natin yan. May mga pondo na tayo. This year, ilalabas natin yan. Ano't ano man. Come what may. So yun ang aabangan nila. Abangan nyo po yung third album. Third album. Nakaganyan na yan.
Oh, third. Siguro. Ganyan. Yeah. Third album na Dead Nails, di ba? New vibe. Okay, yan ang aabangan natin. So, Siyempre, yun, ilo-launch good natin luck yan sa sa Bandang ano. X. Siyempre. Yun, oo. Diba? Sana Good nga. luck. Sana, kami rin this year This year yung din, Agaw-Agimat. Agaw-Agimat. So, Sabay-sabay tayo. yun, sunod-sunod Tapos, tayo. ayan nun. Ayun, maisingit ko lang. Di ba, may mga nagtatanong sa amin, ba't wala kaming kanta sa Spotify? Ganyan. Meron, pero dalawa hindi kami nag-upload. May mga ways akong ginawa para maklaim yung artist profile na deny. Pero may sinubukan akong alternative. At hopefully this time mag-work. Pagka nag-work yun, available siya sa lahat ng stores. Ayun. Yun. Sana matuloy. Sana, oo. Na-approve na siya, yung release date na lang ang hinihintay namin kung kailan. Hindi ko nirarush, ayokong madalian dahil baka magka-problema pa. Pag lumabas, abangan ninyo doon sa Dead Nails official page sa Spotify. Facebook. Yun, Spotify, Deezer, iTunes, Amazon Music, lahat halos ng mga platforms, pati YouTube, Facebook. Pag gusto nilang i-check out yung Dead Nails sa Facebook, saan sila pupunta? Yun, i-search nyo lang, Dead Nails, lagyan nyo lang ng official. May kita nyo naman dun yung kaibahan ng mga... Kuko. yung iba kasi na Dead Nails page, mga fan-made, wala naman kaming problema ron. Normally, ito yung may kita Profile nyo. pic. Ayan yung mga profile pic. Yung sa amin, siguro mga once a month, nagpapalit kami ng profile pic. Hina-highlight ko yung mga kabanda ko. Hina-highlight ko yung mga artwork na pinapadala sa amin ng mga followers. Yun, may kita nyo may iba. Tapos, check nyo rin sa loob. May kita nyo naman yung mga latest post. Updated kami every week. Ang sipag nyo nga naglalagay kami ng kung ano-ano dyan. So, active yung page namin. Yung pinaka-active yung check nyo. Yun yung i-follow nyo. Yung activities, yung mga correct. posts. Yung iba, medyo matagal na. Last year pa yung huling post. Hindi sa amin yun. Tapos makita nyo naman yung mga videos nandun, mga photos, mga updates namin. Nandun lahat. Tapos, last na lang. Konti na lang. Yun nga pala, pinagkakabalahan rin namin. Meron kaming, i-promote ko na rin, samantalahin ko. Meron kaming side band, All Star Bold Star. Kasama ka pala doon. Sino-sino yan? Marami kami. Actually, ano yun 3 banda na nagsama-sama. Hindi lang 3 banda, meron pa kaming ibang mga nakakasama na hindi lang galing sa 90s. May mga ibang artist din doon na galing sa mas newer generation, mga 2010s and forward. Ako si Jeric ng Madfish, si Eric ng Diwala, basta yung buong roster ng Madfish, ng Dead Nails, yun, sama-sama kami ron. Madalas, kapag nagkakasabay-sabay kami sa gigs, jam lang. Jam tayo, tugtugin natin yung Kaleidoscope World. Sino pa palo? Puro cover. Pero, ngayon, gumagawa kami ng mga bagong kanta para sa All-Star Bold Star. Abangan ninyo. Ang All-Star Bold Star, hindi siya nakakahon sa 90s lang na tugtugan. Lahat sinubukan namin. Meron kaming disco, meron kaming reggae, meron kaming suabe, mga ganon. Pero isa lang ang masasuggest ko sa All-Star Bold Star. Pag tumugtog kayo, dapat naka-topless Ayun lahat. Tapos panindigan nyo na talaga lahat ng gig. Ganun talaga. Alam nyo, pag ginawa nyo yan, sisikat talaga kayo ng malupit. Huwag nyo i-re-recruit kung magta-topless Huwag nyo i-re-recruit. Kasi meron na kayong calendar, di ba? Na puro kayo topless. Panindigan nyo na. Parang yung tubero, di ba? Puro nakamask sila. Tapos yun naman ang magmamarka sa inyo. Topless kayo. Ako abangan natin. Bold Star dyan, yan, di ba? Si Jeric, sa pangalan, All-Star Bold Star. Diba? Kaya kailangan na nating ang bandang walang hiya. Diba? Yun, walang hiya. Bandang walang hiya, di ba? Yun. Pag-isipan nyo yan. So bukod doon sa All-Star Bold Star,
baka may mga gigs ka na gustong i-promote. Meron ba? Meron, upcoming pero gigs? medyo malayo pa naman. Hindi ako masyadong book ngayon ng mga gigs. March, April, May pa yung mga susunod namin. Ang focus kasi namin talaga ngayon is yung sa third album. Sabi ko sa kanila, wag mo na nilang isipin yung mga shows. Susundot-sundot tayo para hindi naman tayo kalawangin, pero hindi tayo todo-todo. Ang focus natin dito, ang goal natin is mabuo natin yung third album na ang tagal na nating pinapangarap. Tsaka gusto kong iparinig yung bagong tunog ng Dead Nails. Gusto kong iparinig hindi lang yung classic, lahat. Kasi may mga piyesa kami na napapanahon, may piyesa kami na alam mo yung kailangan ng ilabas ngayon na dahil kung hindi mapapanis. Ganon ang gusto kong mangyari. Kaya pinagfo-focus ko muna sila sa sa third album. Nice. Okay. Nice. Baka may gusto kang batiin or syempre. Ayun. Batiin natin. Yun, nakikinig yung wife ko at saka yung anak ko. Hi sa inyo. Mahal ko kayo. Dalawa. May ganyan. Ayun. At saka dun sa mga supporters namin mula noon hanggang ngayon. Alam niyo naman yun na never ko kayong i-treat as fans. Kapatid ang turing ko sa inyo. Lahat kayo. Magkakapatid tayo sa musika. Salamat sa suporta ninyo. 30 years na sinuportahan nyo si Procopio, Aling Pepay, nanay ko, Dayan, etc. Itong mga darating na mga bagong yugto sa buhay namin, sa banda, sana tuloy-tuloy lang. Kita-kita pa rin tayo. Salamat ng marami sa inyo. Yun lang. Nice. Alright. Ayun, maraming salamat din, Jeff. At pinaunlakan mo yung invitation namin na mag-guest dito sa Loud. And yun, marami pang mga episodes ang Loud na magsasama tayo ulit. So good luck salamat. Good luck sa Dead Nails at sana yun ma-release nyo yung album nyo talaga this year. Exciting yan. Bago tayo magpaalam, magpapasalamat din po muna tayo sa ating tagapakinig at taga-suporta at yung mga nanood. Yung mga nanood ngayon, maraming salamat. Pati sa mga sponsors natin. Kay Ray ng PSG Pops Zisling Garage. Sa yan, Palm Grove, Buhay na Tubig, Imus, Cavite. Yan, bisitahin nyo ang mura sarap ng Oo, ang sarap ng food nila, ang mura. Tapos ang bait pa, mag-asawa yan si Ray tsaka yung wife niya. Sila lang yung nagpapatakbo niyan. Nagpadala sila ng food sa atin ng previous episode natin. Kaya maraming salamat sa suporta sa Loud, Ray, and PSG Pops Zisling Garage. Maraming salamat. And salamat din sa Black Sheep Manila Studio para sa napakalaki nating studio. Oo, kung kailangan nyo ng ganda. studio, check out nyo sila sa Facebook, Black Sheep Manila Studio. Ipopost namin yung link sa lahat ng mga nabanggit namin na mga sponsors at mga kaibigan. Pati yung link din ng Dead Nails para madali yung puntahan. And kung meron kayong mga comments, lagay nyo lang sa comment section if meron kayong mga suggestions, yung mga gusto nyong episode i-feature or gusto nyong topic sa next episode, yan. Pwede nyong comment lang kayo para bigyan natin ng discuss namin para next or sa mga future episodes maisama natin yan. And sana i-like and subscribe ninyo ang channel namin sa YouTube para lumaki pa tong podcast natin. Pati na rin yung aming Facebook page at Spotify and Apple Podcast. Yun. Ayun. Para tumagal pa tayo. Salamat at sinamahan nyo kami sa isa na namang Amplified Convo dito lang sa Loud! Ito metal ko sa weird at Coffee with Crumpy. Tara, picture tayo. Tayo mga bandang X.
Rolling. Ready? Wait,